Isang magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsipagtayo at sama-sama po nating awitin ang pabansang awit ng Pilipinas. Umaga po sa ating lahat. Isang maligayang Pasko sa bawat isa. Kawayan naman po natin yung ating mga katabi, mga nasa likod, mga sa tagiliran, nasa unahan. Atin po silang kawayan. At sabihin po natin sa kanila, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan, palakpakan po natin uli ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit. Hallelujah. Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Ilang araw na lang, Panginoon, matatapos na po ang 2023. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan sa araw-araw po naming pagkilos sa aming buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng eagerness and zealousness to serve you, Father God. At dalangin din po namin, Ama, na sa mga oras na ito, maging attentive kami sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya sa umagang ito, Ama, ang bawat isa sa amin ay nagpapasalamat pagkat binigyan nyo kami ng time to praise you and to worship you in spirit and in truth, Lord God. Kaya sa oras na ito, Ama, itinatagubilin po namin sa iyo ang natitira naming buhay, ang natitira naming lakas. Nawa po this year, Panginoon, kung may nakita po kayong pangit na aming nagawa, this 23, hinihingi namin ito ng forgiveness, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, sa susunod na taon, 2024, nawa po kaming lahat masaya, masigla, at malakas na magpupuring muli sa iyong pangalan. Pagpalain mo po ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ang scripture reading po natin, alam na po nating lahat, John 3:16. Sabay-sabay po nating basahin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Palakpakan po natin ang Diyos. For unto us a child is born, to us a son is given. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. All glory, honor, and power is yours, our King, our Savior, Jesus Christ. Mountains ever cry, echoing
sana ang madilim. Kayo Diyos ang laging kasama. Ano mang hirap ay kayang masalungan. Katuwiran, kabutihan, kahabagan, pamahalaan, daan, totohanan at buhay. Katapatan, kagalingan, kaluwalhatian, kataas-taasan, aming moon, aming kanlungan. Lahat ng landas nyo, Panginoon, aming tatahakin, walang pangamba. Hayag ang inyong katapatan, maghari kayo, magpakailanpaman. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Kaibigan, kalakasan, katarungan, kapangyarihan, hari ng mga hari. Panginoon, manunubos, kabanal-banalan, tagapagligtas, Diyos ng mga Diyos. Hindi ninyo papabayaan ang may taglay ng pag-ibig nyo, mamumuhay sa kasaganaan ang sino mang maglilingkod sa inyo. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Diyos, aming Amang Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa taglay niyong biyaya, sa inyong pag-ibig, sa kalakasan, Panginoon, na binibigay niyo sa amin sa pang-araw-araw. Lord, maraming salamat dahil po, Panginoon, binigyan niyo kami ng kalakasan. Kami po ay dinala niyo sa inyong paanan, Panginoon. Tunay na kamangha-mangha, Panginoon, ang ginawa niyo sa aming mga buhay. Kaya kami ngayon, Lord, nagpapasalamat sa inyo, umaawit at nagpapakumbaba. Diyos na kamamangha, ang inyong mga
you, Lord, for the wonderful gift, our Savior, our King, Jesus Christ, who reigns over all the earth, Panginoon. Sa araw nito, ihanda namin po, Lord, ang aming mga puso upang makinig sa inyong mga salita. Ang unang binibless ng Lord, yung tayo mismo na dinadaluyan ng pagpapala. Kaya ngayong Pasko, dapat ang ganda ng daloy ng Espiritu ng Diyos sa atin, di ba? Dapat wala yung mga hinanakit, wala yung mga sama ng loob. Tanggalin lahat yan. Kasi ang ganda ng mensahe ng Lord eh. Joy to the world because a baby born in the manger is coming. Napakaganda. And through Abraham and through us, pwede palang mangyari sa atin ito. Pwede nating ma-experience ang lahat ng ito. At napakaganda talaga. Kung meron tayo talaga maireregalo sa kapwa natin, di ba? Maganda yung alisin natin yung mga, anumang meron tayong kabigatan sa ating mga puso. Kung may mga sakit man tayo, di ba, napakasarap na, Lord, I know, you will heal me. You will heal me, Lord. Paggagalangin mo ako, Lord, because I am your child of God. The next verse, ang daming promise kay Abraham. Ang sabi rito, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Sign. Even in the prophet, sign. Ang sabi rito kay Isaiah, there is a sign. A virgin, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So ano ba Emmanuel? God is with us. Now that we are in day by day into Jesusness, pwede natin sabihin, Jesus is with us. Pakisabi nga natin, Jesus is with us. Yun naman talaga ang katotohanan. Si Kristo binigay sa atin. Libre. Wala pong bayad. Ang sabi ni Propeta Isaiah, a virgin will conceive, will be with child, and will give birth to a son, and will call him Emmanuel. And another prophecy kay Micah. Ano sabi kay Micah? But you, Bethlehem Ephrathah. Yes, remember that Bethlehem, the word Bethlehem. It is a place where Jesus Christ was born. Bagaman sila Joseph, taga Nazareth. Ang sabi rito, among the clans of Judah, out of you will come for me, who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient times. Now, ibig sabihin dito, sa Genesis chapter 12, itong mga propesiya ng mga propeta noong una, ang sabi dito, His birth was foretold and fulfilled, not a fairy tale. Hindi siya myth, hindi fairy tale, hindi gawa-gawa lamang po. It is true that there is Christmas na nangyari nung panahon pa, nung sinauna. Kasi nga tayo kinalakihan natin yung mga, sinabi sa atin ng mga tatay natin, mga lolo natin, Pasko, ganito, no? Pero ang isang katotohanan na makita natin, ito ay nasabi na. And it was fulfilled. Kaya may katotohanan siya, hindi lang siya istorya lang. Tingnan natin yung susunod na verse. Si Luke po kasi, napakaganda ng kanyang details, na pwede natin, iiba yung pagkakasulat niya talaga. Maybe Luke, nung mawala si Jesus Christ, remember that Jesus Christ was on the cross of Calvary, di ba? Anong sabi niya? Ina, inihahabilin ko sa iyo ang iyong anak. Sino yung anak na tinukoy niya? Si John. John the Beloved. Maari ito, sila John the Beloved at si Lucas, nagtanong-tanong, nagsuri itong si Lucas. Kaya ang sabi niya sa Luke chapter 1, verse 1, many people have set out to write accounts about the events that have been fulfilled among us. Parang sinasaysay kasi letter niya to kay Theophilus ni Lucas, yung disciple si Jesus Christ. Letter niya to kay Theophilus. Parang sinasabi niya, sa dami naman ng mga nagsulat tungkol kay Kristo Jesus sa kapanganakan ng Messiah, no? Ang sabi niya rito, lahat ng events na yon nangyari at natupad among us. One of the writer is Luke and the other is Matthew. If you take a look at the Matthew, di ba, yung genealogy ni Jesus Christ, makikita natin doon. From Abraham talaga. From Abraham to Isaac, Isaac to Jacob, Jacob to the 12 tribes of Israel. Lahat nandoon. And then unto David
and through Jesus Christ. Napakarami. Sa verse 2, they use the eyewitness reports. Meaning reports, pag tingnan natin, circulating among us from the early disciples. Napakarami po talaga mga reports na nagganap nung panahon nila. Kasi may mga iba pa rin nagsulat talaga tungkol kay Kristo Jesus. But Luke was very detailed and he was, nag-investigate talaga siya. Or else, may mga eyewitness talaga siya nung panahon na yon, nung ipanganak si Panginoong Kristo. That's why yung kanyang pagsusulat, napakaganda. The next verse, verse 3. Ito yung sabi niya, having carefully investigated everything from the beginning, I also have decided to write an accurate account. Tingnan niyo yung mga in-highlight ko. Accurate account for you, most honorable Theophilus. Theophilus was a wealthy man that time. Historian din si Theophilus. Kaya dito niya in-address itong kanyang sinulat na gospel tungkol kay Kristo Jesus. The next, verse 4, so you can be certain of the truth of everything you were taught, the birth of John the Baptist foretold. Even John the Baptist po, binanggit ni Lucas. Ang sabi niya, si John the Baptist na naunang ipanganak kay Jesus Christ. Remember, before nung na-share ko sa inyo rito, si Elizabeth, yung anak niya, si John the Baptist, John the Baptizer, nung narinig niyang sumisigaw si Maria, fetus pa lang si Jesus Christ, naglulundag, nagwo-worship kaagad. Dito pa lang siya tiyan ni Elizabeth, yung nanay niya. And that was foretold already. Kung titingnan natin, susuriin natin, babaybayin natin from the first to history, makikita natin. And this is the main reason bakit tayo may Christmas. The next verse, tatalon tayo. Chapter 2. At the time, the Roman Emperor Augustus, kasi ang emperor ng araw si Augustus, the first in Roman, decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. Ito kasi nagkaroon ng census. Alam mo yung census, di ba? Parang sa atin, PSA na ngayon yan eh. So kailangan magpa-census ang bawat pamilya. Kung ilang may anak sila, kung ilang silang membro ng pamilya. Etong si Augustus, nagkaroon siya ng decree ngayon. Kailangan lahat ng mga bata ng pamilya magpalista. And it was great. The next verse, verse 2. This was the first census taken when Quirinius was the governor of Syria. Alam niyo, pag inaral niyo talaga to, pag tinignan natin, yan lang ba? Pag binabasa mo, ganun lang ba? It was a perfect time for God para isisilang niya itong kanyang bugtong na anak through Mary, a virgin, na hindi man lang siya nagkakamens pa, biglang nabuntis. Yan yung kanyang mensahe. All, sa verse 3, all returned to their own ancestral towns to register for this census. Remember nyo census, register, that word. Mamaya lilitaw po, palilitawin ko sa inyo yung mga binabanggit kong words. It's all about Christmas season. It was timely talaga. Itong si governor ng Syria, nagbalikan talaga yung, from Nazareth, itong si Joseph at si Mary from Nazareth. Remember that Mary visited Elizabeth when she was 3 months. Nag-stay siya ng 3 months doon sa bahay ni Elizabeth until John the Baptizer was born. Now, siguro malaki na yung tiyan ni Mary, no? Lumalaki na. Right? 3 months, malaki-laki na rin yan eh. Baka dumating ang 4 months, 5 months. Kaya nag-decide sila Joseph, they were going to Bethlehem. Ang layo. From Galilee, Nazareth, bumaba talaga sila sa Bethlehem to Judea. Doon sila bumaba. The next verse. All returned to their own ancestral towns to register for the census, and because Joseph was descendant of King David, remember, descendant of King David, itong si Joseph, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from village of Nazareth in Galilee. Verse 5. He took with him Mary, his fiancée, who was now obviously pregnant. Remember this one. Hindi pa ho sila nagsasama talaga ni Mary, si Joseph. And Joseph, nakita natin sa mga previous na message, si Joseph, nagtangka siya ng lihim na i-divorce si Mary, di ba? Pero look at Joseph's heart. Pag tinignan natin yung Joseph's heart talaga rito, inaruga niya talaga si Mary. Yung kapakanan ni Mary ang isinaalay-alay niya sa kanyang buhay. Siguro kung tayo, hindi natin, bahala ka na,
Maghiwalay na tayo, hindi naman akong tatay ng sigurado ako, hindi akong tatay ng dinadala mo. No, but through the Holy Spirit, through the angel of the Lord, nag-reveal kay Mary at nag-reveal din naman kay Joseph. Kaya ito si Joseph, he obeyed. Ang sabi dito, he took Mary, no? Balik sila doon sa Bethlehem. The next verse 6. At habang nandoon sila ngayon, eto ngayon nangyari, the time came for her baby to be born. Pero ilang buwan sila nag-stay dito sa Bethlehem. And remember that Jesus was born, hindi siya ipinanganak katulad natin, nasa mga nasa mga Westlake pa tayo, mga hospital, no? Nasa mga private pa tayo. Tayo, bago mga nakiasawa natin, may mga card pa tayo. Mga anak to, nakahanda ako kahit na cesarean ito, no? But how about Jesus? There are so many door closed nung panahon ni Jesus. Ang dami pong nagsara ng pintuan kay Jesus. Hindi ko kayo pa pwede rito. Puno ho kami. Close. Another door. Nagnanak sila Joseph and Mary. And it was the time for Mary to give birth for her son. Do you remember mga babae? Di ba ang hirap pag nagle-labor na kayo? Nagle-labor na kayo. Di ba kung minsan kayo mga kababayan, nakapitong anak na yung babae, tapos minumura pa rin yung asawa, nandun sa labas ng delivery room, di ba? Ang sakit kasi. Di ba sabi, kasi yung panganay ko, pastor, ang hirap na hirap ako mga anak dyan. No? Totoo ang hirap. And look at Mary. At that time, they were traveled from 90 miles from Galilee to Bethlehem. Siguro, wala pa naman sasakyan noon eh. Siyempre, ang lakaran nila ng lupa, mabato, nakasandales lang naman sila. Ang hirap ng posisyon talaga nila. And while they were there, the time came for her baby. 7, she gave birth to her first child, son. Remember, yung mga naka-highlight. She wrapped him snugly in strips of clothes and laid him in a manger because there was no lodging available. Verse 8, That night, there were shepherds. Naka-highlight na naman ako, shepherds, staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Tingnan natin dito, kay Luke din itali niya, hindi yung 3 hari, hindi yung kung sino-sino man. Ang sabi dito, there were shepherds. May mga nag-aalaga doon sa bukid. Normally talaga yung mga Israelita ganyan sila. Sa gabi, inaalaan nila yung mga alaga nilang tupa para hindi mawawala, no? Habang tawag doon, inaakay nila lahat. Kailangan pag matutulog sama-sama. Meron dito nangyari sa verse 9. Suddenly, sabi rito, suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. So suddenly, sabi, biglang may nagpakitang anghel. The next verse, ano nangyari sa mga shepherd? They were terrified, but the angel reassured them, don't be afraid. Remember that word, don't be afraid. I bring you good news that will bring great joy to all people. Now sa ibang rendition, pag kinin natin yung good news, alam niyo po yung, I will bring you good tidings. Tidings means yung magandang balita. No? Tingnan niyo yung mga reaksyon ng mga shepherd. They were terrified. Ibig sabihin, takot na takot sila rito. Because sa kanilang paniniwala, kapag ang angel of the Lord nagpakita, it's either judgment, right? Sodom and Gomorrah, right? There were angels coming to Abraham's tent because gugunawin nila ang Sodom at Gomorrah. That's why ang reaction ng mga shepherd dito, they were terrified, natakot sila. Ano mangyari kaya? Baka husgahan na tayo. Yan kanilang but kabaligtaran po, ang sabi ng angel, I will bring you good news that will bring great joy to all people. Now, nung panahon naman kasi sila, very specific lang naman yung mga kasabihan ng tao noon, di ba? For Israel alone. Yung sinasabing good news, for Israel lang. Ngunit ngayon hindi, to all people. Kaya nilagay ko, to all people, sa lahat po ng tao. At tayong lahat po damay dyan. Hindi pa pwedeng sa Israelita lang. Tayong lahat ay damay dito sa good news na ito. At yung good news na ito, it will bring great joy. Pakisabi mo sa katabi mo, it will bring great joy. Right, great joy. And the next verse, the Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Nakita niyo yung propesiya, yung mga connection ng sinulat ni Luke dito, from Bethlehem to David, ang dami, Abraham. Talagang makikita natin yung God's timetable. Yung God's timetable.
Ang tagal na panahon po from Old Testament, Malakias, yung huling-huling propeta ng Old Testament, 1,000 years po or 400 years. They were all quiet. Wala silang propeta, walang nagsasalita sa Israelita na para sila'y balaan, sila'y pagsabihan, magsisi kayo lahat. Wala po. And it was all God's perfect timing. Alam niyo po sa buhay natin, kahit 40 years, 400 years, kinamatayan na natin yung promise sa atin ng Lord. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Because God, meron siyang sariling timetable. Ang nangyayari kasi sa atin, mainipin tayo. And because we are always insisting yung same timetable natin sa Lord, mapapangunahan pa natin siya sa gusto natin, nakita natin dito, it was all perfect. Perfect plan for God. And because perfect plan, there is a perfect gift for all people. And that is Jesus Christ, who's born in the manger. Palakpakan nga natin si Lord. Ano sabi rito? And you will recognize Him by this sign. Ang kausap kasi ni angel of the Lord dito, yung tatlong shepherd. Yung nagsishepherd ng mga tupa. Ang sabi rito, and you will recognize Him by this sign. Sign, the word sign. You will find a baby wrapped, snuggling in the strip of clothes lying in the manger. Verse 13. Suddenly, the angel, ito yung maganda, habang sinasabi ng angel dun sa mga shepherds, sabi rito, suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the army of heaven, praising God and saying, ano sinabi nila? Glory to God. Basahin nga natin lahat, sabay-sabay. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Glory to God. Glory to God. Can you imagine, kung tayo yung shepherd siguro, host of heaven armies po libo-libo siguro yun. Kaya itong mga shepherd, natakot talaga sila. Takot na takot sila. They were terrified. But ang nangyari, baligtad, they were praising. Can you imagine, a baby born in a manger, pinipraise nila lahat? Question, tayo ba, paano ba natin i-praise si Jesus? How do we praise and glorify Jesus? Kayo makakasagot niyan, personal lang po. It was a challenge for each and everyone. Is it true that this Christmas, ito lang ba yung halaga? Pagbibigay natin? Yes, pagbibigay, giving is the best one talaga naman. Pwede po yan. Pero deep in our hearts, if you try to ask yourself, paano ko nga ba talaga purihin ng Diyos? Can you imagine the vast host of armies in the heaven goes down, praising, give glory to that baby born in the manger. Sabi ko kanina, hindi, kaya naman panganak ng Panginoon sa isang magandang hotel, no? 5-star hotel, right? Tayong lahat, mapalad tayo. Pagkapanganak natin, nasa incubator ka pa, pinapalo-palo pa yung puwet mo, di ba? No? Tapos pinadededi ka pa. Ang dami nating advantage. While Jesus Christ in the manger. Verse 15, pagpapatuloy natin, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, this is the most highlight na yung mga susunod na verse. Nag-usap-usap yung mga shepherd. Anong sabi nila? Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us. Siguro hindi pa rin sila makapaniwala, no? Puntahan natin para makita natin, mapatunayan natin yung sinasabi ng mga anghel. Kasi nag-alis sila yung mga anghel, pero nandun sa kanilang harapan, takot na tatakot sila, at iniisip nila kung ano yung pwede mangyari sa kanila. But this time, after the angel was gone, ang sabi nila, tara, punta tayo ng Bethlehem. Tingnan natin yung sinabi sa atin ng Panginoon. Parang tayo, di ba? Nagpakita na, nagpahayag na sa atin ang Panginoong Jesus. And we want to see. And that's true naman talaga yung attitude natin. See at the shepherd. We are just like shepherd. We want to make sure. We want to see, to believe. Tayong lahat, para tayong mga shepherd, na katulad natin, gusto nila makasiguro. Gusto nila makatiyak. Pero ang Lord natin, ibinigay. Walang bayad. So verse 16. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. Yung picture ko kanina, ang ganda ng picture, di ba? Natagpuan nila doon sa isang koran, no? Ng hayop. Siguro, ang baho talaga. Di ba dito lang, pag may dumadaan ng truck ng baboy, di ba, ang baho? Can you imagine, mga kapatid, baka mas mabaho pa doon. Lahat ihi, dumi ng hayop, nandoon lahat.
At doon lang siya hiniga sa parang damuhan. Kung titingnan natin, parang mga tuyong dayami, no? 17, when they had seen him, they spread the word. Ayun, I would like to focus dito. After seeing him, nakita ng mga shepherd, itong baby Jesus, sabi rito, what had happened and what the angel had said to them about the child, ang sabi doon, they spread the word concerning what had been told them about this child. Ibig sabihin, ipinangalat po nila yung kaninang sinabi, good tidings, good news about the child. And verse 18, and all who heard it were amazed, and what the shepherd said to them? Tingnan natin. Siyempre, pinamalita nila. And this is what Christmas all about. Di ba may kanta tayo, C is for, ano bang kanta yun? Yung C, may mga acronym. Titingnan natin yan. Yung message na itong binuo ko, dito natin makikita lahat. Number 1, letter C. Census. Remember that Augustus, nagpa-census siya. At hindi yun, hindi yun basta-basta nagpa-census lang sila, the Roman, Hindi po. It was God's revelation. Even people who are hard-hearted, kayang palambutin ng Panginoon. And that time, Roman government is very powerful ng panahon na yun. Kaya nga si King Herod, di ba, iniutos pa niya na patayin ang lahat ng mga firstborn child na lalaki. Pero lahat po yun naganap according to the prophecy sa lumang tipan. That's why ang sabi ko kanina, si Abraham, kung di siya nag-said yes kay Lord, wala tayong sinaselebrate na Christmas. But praise God, nagsimula ang tunay na Kapaskuhan doon pa sa ninuno nitong ating Panginoong Kristo. And it was fulfilled by Jesus Christ. Census. The next one, letter H. House of David. Right? House of David, Bethlehem. And it was foretold again doon sa mga propesiya ng unang tipan pa. Ipapanganak ang tagapagligtas, ang Messiah sa Bethlehem. House of David. Letter R. Registration. Right? After ng census, nagpa-register ang lahat ng pamilya. And it was, nakita nyo yung manifestation, yung plans of God. It was perfectly planned. How about I? Infant. The baby Jesus infant. Letter S. Shepherds. See? They are all in the Luke Gospel. Lahat yan nandito sa tinalakay natin ngayon. And another one. Letter T. Tidings. Tidings means good. Good news. And how about M? Messiah. Letter A? Angels. And letter S? Spread the good news. This is the message na kung titingnan natin dito sa sinulat ni Lucas, nandiyan lahat. Those words na highlight ko, tama-tama pala, no? Alam mo, pag parang nag-i-scrabble ako nung binubuo ko ito, natutuwa ako kung ano, iniisa-isa ko, how do I get that Christmas? Yung word Christmas, dyan na, tama? Tayo, ang dami natin minsan talagang pakahulugan. Hindi naman masama yung kung anong pakahulugan mo personal sa Christmas, spirit of Christmas, love, ando doon pa rin. Pwede pa rin naman talaga po yun. But here, pag tinin natin, yung Christmas, pwede natin kantahin yan. After the service, pwede natin kantahin yan. Now, the next slide. Ito yung sabi ko kanina, dito tayo mag-focus talaga, mga kapatid. God's saving presence is God's perfect presence. Why? Ito ang challenge ko sa bawat isa. Spread the good news like the shepherd. Pastor, hindi naman ako gifted dyan eh. You know, simple sharing lang sa kakilala mo, kamag-anak mo, o sino man, nakaupo mo, nakatabi mo sa bus, babiyahe ka, no? O nag-aeroplano ka, nagtatravel ka, nakatabi mo, right? Pwede mong i-share. Ano yung good news? Jesus! Si Jesus ipinanganak para sa iyo, kapatid. Para sa akin. Para sa ating lahat. There is no exemption. Now, how can I share? Sabi sa akin, Pastor, how can I share? Hindi nga ako gifted dyan eh. Tingnan niyo itong nasa slide na ito. Pakibasa nga natin, sabay-sabay uli. Okay, ito ang challenge ko. Labas niyo lahat yung mga cellphone ninyo. This is my challenge. Okay, lahat na may cellphone, labas, taas niyo. Lahat po lahat tayo. Walang, pag may cellphone, lahat tayo. Lahat, multimedia, lahat po.
Okay, anong gagawin ni Pastor kaya? This is the challenge. I-type po natin itong words na ito, nakikita niya sa slide. I-type nyo, send to someone. Send to someone na alam nyo na hindi pa kilala si Jesus. Oh, ganun lang kababaw kakilala si Jesus. Send it now. Send it now, kapatid. Wag kang magatubili. Gasino man lang yung magkano ba ang send ng isang message? Kung minsan nga, haba-haba natin mag-message. Tingnan natin yung message. A Savior has been born for you. Right? And this is the good news. This is the good tidings na pwede nating ibahagi, iregalo sa Christmas na ito. And because Jesus Christ was born already, tayo anong gagawin natin? I-send natin, i-share natin the good news about the Savior of the world, Jesus Christ. Did you send already? Na-send na po ba? Pastor, walang signal, no? Walang signal. Alam nyo, pagka na-share natin yan sa tao, magkakaroon siya ng isang kaliwanagan sa isip niya. Sabi niya, tama, pag binasa natin, o nga, yung tagapagligtas ipinanganak para sa akin. Sinong pwedeng tumanggi rito na kapag binasa ito ng isang tao, walang sino man, hindi ka makakatanggi na meron talagang tagapagligtas ng sanlibutan na isinilang para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya ang bati ko sa bawat isa, Merry Christmas, everyone. Palakpak tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat po for a message that we can give encouragement, power, higit sa lahat, Lord, nakakapagpalakas ng aming espiritu at ng aming physical. Ganon din po, nawa ang patuloy na pag-ibig nyo ang siyang maranasan ng bawat isa. Patuloy na ipadama at magpadama naman kami, Lord, ng tunay na pag-ibig because Savior is born for each and everyone. At salamat sa promise na yan dahil kayo ang nagligtas sa amin. Salamat din po that we can celebrate today until we finish yung program na ito, Panginoon. Kayo po ang nasa kalagitnaan namin. Holy Spirit, guide us, lead us to a greater knowledge of who Jesus was, who Jesus is sa mga buhay namin. And thank you because of this season, kayo po talaga yung sineselebrate namin. Kayo yung naunang nagbigay ng pag-ibig at matuto rin naman kaming magmahal at umibig sa kapwa-tao. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa isang magandang paglilahad ng aral na pinamagatang The Perfect Present. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Dumako po tayo sa ating pong prayer, sa ating pong special gift para sa ating Panginoon. I-extend po natin yung ating kamay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, this year 2023, tinataas namin sa iyo ang mga kamay na to na patuloy mo pong pagpalain sa lahat ng kanilang mga gagawin sa darating na 2024. Pagpalain mo po at i-bless ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay.
Okay, muli pong magbubukas ang mga ministry na mababanggit sa pagpapalawig sa kapurihan ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga talento sa pag-awit, ini-encourage ko po yung mga kabataan, mga millennial, ini-encourage ko po kayo na kayo po ay gusto nyo pong magpagamit sa ating Panginoon. Kontakin nyo lang po si Brother Jonas Bernarte. Asan po si Brother Jonas? Ayan po sa likod, yung pong kumakaway. Yan po ang inyong kokontakin. Sa pagtugtog, maaari din pong kontakin si Brother RJ Otik. Brother RJ, asan ka? Ayan po din siya. Sa pagsayaw, si Ginoong Sak Lacuesta. Asan po si Sak? Asan po si Sak? Ayun po sa taas. Wala sa taas. Media Ministry. Kontakin din po si Brother Nilwell at Joel Salmoro. Ayun po sila sa taas. Naaalala ko po, kaya po natin ina-announce to, noong pong araw, na hindi pa po ganitong kaganda yung church natin. Ang tumutugtog po dito ay si Brother, ayan po yung ating pong kapatid, yung nasa likod, naka-pitch na damit. Ayan. Siya po yung ating instrumentalist. Brad, tayo ka nga ng konti. Brother Manny. Ayan po. Si Brother Manny po, ayan po yung ating instrumentalist noon. So ngayon po, in-announce namin ng in-announce, marami pong nag-response sa pagtugtog. Kaya yung po mga tumutugtog dito, sila na po yung backbone ng ating church. Kaya kung kayo po ay may time, magpa-member na po kayo. Ayan. At isa pa po, meron po tayong mga first-timer. Bigyan po natin ng isang palakpak ang ating po mga first-timer. Joshua Del Aire. Brother Joshua, nasaan ka po? Brother Joshua Del Aire. Asan po? Nasa labas? At si Sister Joy Ostaco Del Aire. Sister Joy. Ayan. Okay. At meron din po tayong konting announcement. Wag na daw po kayong tatayo kasi nakaprepare na po yung pagkain para po sa ating lahat. Wala pong tatayo. Okay lang pong tumayo ang bata kasi bata. Pero pag ang matanda ay tayo ng tayo, aba hindi na po siya bata, matanda. Joke lang po. So ngayon po, next Sunday, December 24, meron din po tayong service. Isang service na lang po ito, Bispiras po ng Pasko. At sa 31, ba may 31? Sa 31, Bispiras din po ito ng bagong taon. Kaya meron po tayong isang service. Kaysa po tayo po ay kung saan magpunta, mag-church muna po tayong lahat. Marami pong salamat. Palakpakan po natin ng Diyos. Pastor? Pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pakibati nga po natin yung mga katabi natin. Merry or Blessed Christmas. Purihin ang Panginoon kasi stay back lang po tayo sa maupuan natin. Sit back and relax. Isa-serve po sa inyo yung ang aga ng ating lunch, no. Pero advance tayo kasi mayroong mga kaabang-abang na prizes sa raffle natin. Meron po tayong prizes na set of television. Sabi ni Kuya Ben kanina, iparaffle ko na raw yung kotse doon nasa labas, yung hybrid. Paraffle natin yung hybrid nandoon sa labas. Praise God. Yung daw pong exchange ticket, ibigay niyo daw po kay Maxine at saka kay Sister Raisa kung may dala silang pang-exchange. Yung may mga dala po ng pang-exchange gift dito, yung per family, approach nyo lang po si Sister Raisa, yung wife ni John, at si Maxine. Si Maxine po, nandun po sila sa likod, yung mga pang-exchange gift po natin para malagyan po ng number yan. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo para sa benediction.
mahilingan ko lamang po na sumandali tayong manahimik sa presensya ng Panginoon. Amang Banal, maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you that we can celebrate you and all of these things, Lord, behind all these things, beyond our knowledge, Lord, kayo po talaga yung isine-celebrate namin that Jesus was born for each and everyone. Thank you for saving grace. Thank you for your forgiveness. Thank you for your compassionate heart. Thank you for your kindness. At salamat dahil yan ang pwede namin maging puhunan sa mga buhay namin at pwedeng matatak sa mga isipan at maitanim sa mga puso namin na merong Kristo Jesus na nagbuwis ng kanyang sariling buhay. While we were still yet sinners, you died on the cross. Maraming salamat. For that matters, Lord, we are nothing. Wala kaming halaga sa buhay namin, pero salamat dahil kayo talaga ang sineselebrate namin. And this time, Lord, onwards sa oras na ito, dalangin namin na patuloy po na kumilos ang banal na Espiritu sa bawat isa, sa apat na sulok ng bulwagang ito. Dalangin namin lagi, ang presensya mo ang siyang makapiling namin. Let's have a fellowship through the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, na siyang mag-manifest sa bawat isa sa oras na ito. Kayo po ang siyang mapapunan namin, maparangalan, maitaas, madakila sa mga buhay namin. Kaya sa oras na ito, aking itinatalaga ang aking mga kapatid. Lord, patuloy po na kumilos kayo ng may kalayaan sa mga buhay namin. Patuloy na ang pag-ibig mo ang siyang maipadama namin sa pakikipagkapwa-tao. Ang kapayapaan na galing sa inyo, higit sa lahat, yung joy to the world na meron kami sa puso namin. Tunay nga, nakagalakan ng umaapaw sa puso ng bawat isa. Muli, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Humayo tayo lagi, bitbitin natin yung pag-ibig ni Kristo Jesus. Maraming salamat. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.